Start na po tayo kasi medyo late na. So, bago po tayo mag-start, hinihilingan ko po yung bawat isa na tumayo po para sa ating opening prayer. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon. Father God, lumalapit po kami sa inyong harapan ngayong gabi. Nagpapasayasat po kami ng puso, ng isip namin. Kung may karumihan ka pong nakita, Panginoon, hinihiling po namin na pakalinisin niyo po kami at patawarin niyo po kami sa mga kasalanan po namin, Panginoon. Gaano man po kaliit or gaano kalaki, Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, at naway maging karapat-dapat po kaming dumulog sa inyong harapan ngayong gabi para po sa manalangin, idulog yung mga bagay na kailangan namin ng kasagutan galing sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa gabi na to. Nawa po, malugod ka po sa lahat ng gagawin po namin. Nawa po, makuha po namin yung favor. Mapangiti ka po namin, Panginoon, sa umpisa pa lamang hanggang sa katapusan ng aming prayer meeting, Panginoon. Ikaw lamang po yung maitaas. Ikaw yung masamba sa lugar na ito, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit, pasasalamat, pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, ready na po ba kayong magpuri sa ating Diyos? Amen. So, mukhang lahat naman po tayo ay may ngiti sa labi natin. So, papurihan po natin ang ating Diyos ng may galak sa ating puso. Puri
natin para lamang po sa ating Diyos. Amen po ba? Wala naman po ibang karapat-dapat na sambahin, na purihin, kundi siya lang. Ang Panginoon lamang po, ang ating Ama sa langit, si Jesus na ating Diyos. Ikaw lamang po yung karapat-dapat na papurihan, sambahin. Ano man po yung pinagdadaanan namin, ano man po yung nangyayari sa paligid namin. Ikaw lamang po yung karapat-dapat na purihin, itaas sa buhay namin. Nawa po masumpungan nyo na din po yung puso namin, yung buhay namin, na maging banal mong tahanan, Panginoon. Ito nga po yung aming panalangin, Panginoon. Nawa malugod ka sa lahat ng ginagawa po namin. Gaano man po kaliit or gaano man po kalaki, nawa po mabigyan ka namin ng kaluguran sa buhay namin. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Gawin po natin itong isang panalangin sa mga tinig lamang po natin. Damhin po natin, ialay po natin itong kanta na to. Yung mga lyrics po ng kanta na to, gawin po nating panalangin para sa ating Diyos. Loobin mong
ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at maghari ka sa buhay ko. Maghari ka sa buhay ko. Hallelujah, hallelujah. Yun nga po ang aming dalangin, Panginoon, na loobin mo yung buhay po namin, maging banal mong tahanan. Nasa loob o nasa labas man po ng aming simbahan, Panginoon. Yun po yung aming minimithi, Panginoon, na masumpangan niyo po yung buhay po namin na kalugod-lugod sa iyong harapan. Gabayan niyo po kami, banal na Espiritu, upang magawa po namin ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po. Meron po bang gustong magbigay ng testimony sa mga ginawa po ng Panginoon sa buhay niya, sa buhay natin? Meron po ba? May magpapatotoo po ba? Pagbilang kong 3 at wala. 1. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa talagang binibigay niyang kalakasan sa aming pamilya. Hindi niya kami pinababayaan, hindi niya kami iniiwanan. Dahil sa pamamagitan ng aming katandaan, nandito pa rin kami sa gawain na tuwing gabi. Yung ibang katandaan na ganito sa amin, baka nga parati na lang nasa bahay. Pero sa pamamagitan ng Panginoon, parati kaming nasa presensya niya. Talagang napakabait ni Lord sa amin. Kaya pinasasalamatin namin ang Panginoon dahil sa binibigay niyang kalusugan at kalakasan
sa aming mga katawan. Sa Diyos ang papuri. Praise God. Meron pa po ba? Meron pa po bang hahabol? Purihin ang Panginoon. Nagpapasalamat lang ako sa Panginoon kasi dong linggo, ang prayer talaga ay mabisa. Kasi yung adult ay laging mayroong kunting salitaan. Pero nung linggo, natutuwa ako dahil tahimik at saka parang masayang masaya. Kaya napakabuti ng Panginoon. Pag ikaw pala nanalangin ng talagang idudulog mo sa Panginoon yon, talagang sasagutin ka. At saka, napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay namin. Kasi, itong prayer meeting, minsan di kami umaatin iban eh. Pero, nagpe-pray ako, Lord. Kasi dati tamad na tamad akong magpunta dito. Pero ngayon, sabi niya, wala naman kayong ginagawa. Ba't hindi kayo umatin? Maging kalakasan ng inyong spiritual. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Wala na po ba? Ay, nandito pala si Pastora. Pas mo na ako. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil may dumalaw sa akin na dalawa dito, taga rito sa church natin dumalaw sa akin. Kala ko kung ano sasabihin Yung pala, nakaka-discourage yung mga sinabi. Oo, pinagtanggol ko tong lupa sa ginagawa nila. Sabi ko, pagka nagpatawag ng kapatiran ng isang judge, kailangan umatin tayo lahat para mapatunayan natin na talagang tayo ang nagbayad nito. Tapos sabi ko, kailangan pati ikaw. Sabi niya, hindi na raw. Pinaubayan na raw kay Lord yung mga naiambag niya. Sabi ko, paano natin mabubuhat papanalo to kung hindi ka sasama? Sabi ko, hindi ko lang masabi sa kanya, ikaw, baka ka sa may interest nito. Nagbangaan kami, dirig na dinig ni Rod yun. Kala nila, kaya nila ako ano yun. Hindi ko nasasabihin yun. Pero talagang inano ko siya na kung sakali mo mapunta sa kalatan lupa, yung church ba mapupunta sa kanila? Lupa lang ang binili. Lupa lang. Hindi ang church. Gigibayin daw nila to. Di gibayin nyo, pero hindi mapupunta sa inyo to. Paglalaban namin to, sabi ko. Tsaka matagal pa to. Huwag kayo manigurado, naniniguro talaga sila kanila na Talo na raw tayo. Sabi ko, mahaba proseso yan. Matalo man tayo, malakas sila sa malolos. Pero sa Court of Appeal, hindi sila lalakas dun. At saka sa Supreme Court, hindi sila lalakas dun. Kanya huwag sila maniguro. Sabi ko, ang daming tumitistigo, ang daming bakit tiga rito ba sila? Tapos sa isa na inaano nila, ikaw daw may kasalanan, Pastora. Sabi ko, lahat naman tayo meron Kasi hindi ka raw kumibo nung i-ordain daw yung pastor. Sabi ko, hindi lang ako kikibiyon dahil nagkaiyaan lang. Sabi ko sa kanya hindi tama yung ginagawa niyong ganyan, sabi ko. Pero hindi mapupunta sa inyo to paglalaban namin to. Sabi ko, sayang lang yung dinonate mong pera. Ay, di ba yun? Sabi niya, nagbigay pa siya ng magkano alaga Nagbigay daw siya na may 1 milyon daw. O kaya mga kalating milyon. Sabi ko gano'n. Bali, wala na sa'yo. Wala na yun. Pinapasuggest ko na yun. Naisip ko, pinapasuggest mo, pero may angarin kay lahat. Sabi ko, hindi basta-basta kami susuko dyan. Lalaban kami. Kanya ang na lang natin, sa Panginoon na lang natin sa lahat. Hindi sa tao. Nag-aangad lahat kayo Di ba? Kanya purihin ng Panginoon, hindi kami nagkabangaan. Kung nagkasagutan kami ng maayos sabi nga ni Lord, mabuti brother ba, di mo pinalayas. Doon sa bahay namin. Sabi ni Rod yun ni Loie,
May lagari pa naman ako dito. Abi, lagariin na lang natin. Mabuti hindi mo pinalayas. Pero sa akin gano'n, di naman dapat talaga pag-awayan to eh. Kung talagang kaloob ni Lord na mapunta sa kanila, ayan lang natin. Kung ayan na mapunta sa atin, salamat tayo. Di ba? Sabi ko nga binibigay na nga sa kanila yung 564, ayaw pa nila. Di baka mas malaki pa ang agastusin nila sa 564 kapag tumagal ng 20 years, 15 years. Yun, kunyari, nag-ano ng oras, may lakad pa pala ako. Sa loob-loob ko, salamat naman, pag sialis na ako rito. Kanya yun, pero pasalamat ka sa Diyos dahil hindi ako nag-init ng ulo. Bago kami nagarap, naglagay ako ng 3 yelo sa ulo ko Parang lumamig. Amen. Napakabuti po ng Panginoon, di ba? Binibigyan na tayo ng Lord ng yung pong fruit of the Holy Spirit, sabi nga. Kung bakit, I thank God, kasi doon sa testimony ni Brother Van, at saka po yung awit natin kanina, parang relevant po yung ating mensahe ngayong gabi. Actually, pinagpipray ko, nung sinabi sa akin ni Pastora, Lord, ano po ba yung gusto mong ipahayag sa amin ngayong gabi? So, handa po ba kayo mga 1 oras, ganun? Joke lang. Joke lang po. Sige po, tayo po ay umukot manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Minsan pa po, pinagsama-sama mo po kami, Panginoon. Lord, kung meron ka pong nasumpungan na kasalanan sa aming mga puso, sa isipan, nasabi man po, nagawa, or naisip, patawad po, Panginoon. Linisin mo po yung aming mga puso, yung aming mga isipan, Panginoon. Upang sa amin pong pagdulog sa iyo mamaya, wala pong maging hadlang. At maging sa amin po, sa mensahe mo po sa gabing ito, Lord, wag po yung sarili kong karunungan ang makita, kundi yung ninanais mo lang pong ipahayag sa aming gabi, yun po yung maganap. Payak man po ito, Panginoon, subalit yun pong power ng iyong salita. Ang salita mo po ay buhay, Panginoon. Kumikilos sa buhay ng bawat isa at bumabago sa amin. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ito pong amin dalangin, ang presensya mo po, ang pangunguna mo sa buong gawaing ito. At hindi lang po magiging tradisyon yung ginagawa po naming prayer meeting sapagkat buhay ka, may ginagawa ka sa aming mga buhay, tumutugon ka po sa aming mga panalangin. Ito pong amin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po. Medyo mahaba-haba po ito. Makibukas po kayo sa akin sa unang Kronika 23:32. So ito po is tungkol po sa mga Levita. Yun pong ating pag-uusapan. 23 verse 32. Ito ang mahirap sa akin kaya hindi ako minsan masyado nag-aano sa libro kasi yung mata ko nahihirapan. Sabi po sa 32, ang mga Levita nga ang mangangalaga sa toldang tipanan at sa dambana at itutulong sa mga saserdote sa lahat ng gawain sa bahay ni Yahweh. So among the 12 tribes of Israel, alam naman po natin, di ba? Reuben, Dan, Issachar, Zabulon, Naphtali, Benjamin, at kung ano-ano pa. Marami po yun, 12. Ito pong templo ay pinangalaga po sa tribo ni Levi, di ba po? Kaya ang mga Levita. Okay. So, dito po sa time po ni, ito pong kronika, time po ito ni David. So ito po yung sinabi, yung mga Levita raw po ang mangangalaga sa toldang tipanan. Ano po ba ang history ng toldang tipanan? Pag bumalik po tayo babalik pa po tayo sa Book of Numbers, kasi ito kronika po
part na po ito nila David na po ito and Solomon. Balikan po natin yung sa bilang. Sa bilang po, ang is yung kay Moises. 'Di ba? Sa bilang, nagkaroon ng census, ganyan, binilang kung ilan yung mga tribo, kada tribo. Then, isa nga po doon yung mga Levita. Then, at that time, pag galing po nila sa Egypt, meron po ba sila agad ng mga bahay? Meron po ba sila agad na templo? Saan po sila sumasamba or saan po sila naghahandog sa Panginoon? Sa toldang tipanan po or sa tabernacle or tent of meeting. So, ibig sabihin, since ilang years po sila sa wilderness? 40 years, di ba? So, halimbawa, itong nandito kami ang Israelita, halimbawa sa Taal. Maya-maya, after ilang buwan or ilang taon, lalakad sila, papunta naman sila sa Baliwag. Then, pag umakyat uli yung, pillar of cloud, kung saan sila dali nung pillar of cloud, lakad sila uli. Buhat-buhat nila lahat na gamit nila, pati po yung toldang tipanan or yun pong tent. Ganyan. Then, sa mga Levita po, they are divided into 3. Yung pong mga tinatawag na Kohatites, Gersonites, at saka Merarites. Doon po sa mga Kohatita, doon po yung nandun po yung mga priest, andun po yung sila Aaron. Yun pong priesthood, kailangan po nasa descendant po, nasa pamilya po ni Aaron. So sila, ano ba ginagawa ng mga priest? So sila yung naghahandog sa Panginoon, everything na pati po yung pumapasok sa Holy of Holies, sa kanila po yon sa mga Kohatita. Then, kapag po aalis sila, pag kunwari lilipat na naman sila ng isang lugar from another, ang bubuhatin po nitong mga Kohatita, yung pong mga gamit na nandoon po sa Holy of Holies. Sila lang po ang pwedeng mag-touch nun. Kahit yung ibang Levita, hindi po pwede. Kasi they are sanctified. Binabanal po yun. Separated, ganyan, set apart. Then, yung iba, yung mga Gersonita, ano naman gagawin nila? Since tent po yun, siguro po nakita nyo na before kung ano po itsura nung tent or nung tabernakulo. Yung pong mga pinakakortina or pinakatalukbong, sila po mag-aalis nun. Yung pong mga Gersonites. Then, yun pong mga tukod-tukod nun, ang mga mag-aalis naman po doon, yung mga Merarites, sila naman po yan. So, meron po sila kanilang mga katungkulan. So, yun po yung mga katungkulan nila, nun pong during the time na tent pa po or tabernakulo pa po yung kanila pong pinagsasambahan sa Panginoon. Nasusundan po ba ako? Okay. Then, dumating po yung time na to sa Chronicles. Gusto ni Haring David, na paggawa na ng templo ang Panginoon. Pumayag po ba si Lord na siya yung magpatayo ng templo? Hindi po eh. Sabi ng Lord, hindi ikaw magpapatayo. Bakit? Kasi yung kamay mo marumi. Kaya pala meron tayong inaawit, give us clean hands. Yung sa Psalms po yun. Kasi marami ka nang pinatay. So hindi ikaw. Di ba nakikipagyera po siya? At napakahusay po niyang mandirigma. Hindi ikaw, yung anak mo, sabing ganon. But prior to that, bago po isalin kay Solomon yung pagiging hari, eto pong si David, ang dami niya na pong ipinrepair na mga ginto, silver, tanso, kung ano-ano po. Kasi yung puso niya, gustong-gusto niya talagang siya yung magpagawa ng templo ng Panginoon. Ganun yung desire niya na gusto ko gawa ng, ang dami kong ginto. Gusto ko pagawa ng magandang bahay. Si Yahweh. Kaya lang hindi siya inalaw. So, ang ginawa niya, nag-ipon siya na nag-ipon. Mga magagandang klaseng kahoy, yan, nag-iipon po siya. Then, na po siya, parang dinelegate na, mga Levita, ganito yung gagawin nyo. Kasi sa dami po ng mga Levita, nasa
more or less sa thousands, 100,000s po sila, and yet hindi po sila nag-aaway-away. Diba? Kung halimbawa 24,000 every month, meron, then next month, another na naman po, then another na naman. Ang balik nila next year na. Ganun po sila karami kasi. Pero lahat po sila nabibigyan ng chance na makapaglingkod sa Panginoon. Okay. So ano-ano po ba yung mga, sino-sino po ba yung mga tao sa templo? Okay, templo na po yung pinag-uusapan natin. So, nandito na sila sa lupang pangako. Nung time po ni David, di ba po? Nung time po kasi ni Moises, nasa wilderness pa sila, di ba? Nasa ilang pa sila. Kaya po ang ginagamit nila, tent pa, tabernakulo. Kaya ngayon, nasettle na po sila, nandito na po sila sa Canaan, dating Canaan. Nasa Israel na po sila. So kaya ganun na lang po yung naging desire ni David na gusto kong magkaroon na ng templo si Yahweh. So doon nga po sa time ni Solomon, nagkaroon na po ng templo. Ano na po yung kaibahan ng tabernakulo sa templo? Okay, pag sinabi po na tabernakulo, ito po ay temporary. Di ba po? Binubuhat nga eh. Dinidismantle pag kailangan nilang lumipat, tas itatayo uli. So yun po yung tabernakulo. Yung templo, fix na, permanent. Katulad po nitong church natin, meron ng mga biga, yan. Parang ganito po, yung templo na ng Panginoon. So, ano po yung mga, sino po yung mga tao doon po sa 1 Chronicles 9:17? Tuwang-tuwa po ako nung pinag-aaralan namin tong 1 Chronicles 9. 2nd Chronicles. Kasi parang, sabi ko, ang dami kong question kay Lord, especially yung sa lupa. Sabi ko, Lord, tama ba yung ginagawa namin? Tama ba talaga na ipakipaglaban yung lupa? O baka naman nagiging greedy na kami? Tama po ba? Kasi minsan ganun po ako pag nagpe-pray, yung talagang kinakausap ko, Lord, tama ba to? Ano ba yung gagawin namin? Yung parang nanghihingi ako ng answer kay Lord. Minsan, hindi niya ako agad ina-answer, pero sabi ko, sige, okay lang. Later, after mga ilang araw, or then meron po siya ipakikita sa akin na verse, yun pala yung answer ng Lord. So yun, patuloy na nagtatanong. Sabi ko, Lord, tama ba? Tama ba yung ginagawa namin? Ano, baka nagiging greedy na kami? Ganyan. So, tingnan po natin, 9 verse 17. Sabi po dito sa 17, ang mga bantay sa pinto ay sina Salum, Akub, Talimon, Abinam. Ang puno nila ay si Salum. So, sino po itong mga una pong binanggit dito na mga tao sa templo? Sila po ay mga bantay, gatekeeper na tinatawag po. Kung baga sa ano, parang mga security guard ba to? Bakit kailangan po ng bantay ng templo? Kasi po, di ba, yung templo na to, unang-una, nakadesign po ito na ang mamamahala po nito ay mga Levita. Hindi po pwedeng kahit sino papasok dito, especially dun sa Holy of Holies, kasi mamamatay sila. Diba? Yun nga pong priest, yun nga pong saserdote, merong bell dito sa paa. Kasi kapag pumasok siya dun sa Holy of Holies nang may kasalanan siya sa puso niya, mamamatay siya. Wala naman pong pwedeng pumasok dun kasi kapag makasalanan ang papasok doon, mamamatay din. So, ang gagawin po nila, pag wala na silang naririnig na bell, patay na to, hihilahin na lang nila. Okay? So, yun po. Una po, yung gatekeeper. Tapos bakit ba? Siyempre, hindi rin po pwede, nasa disyerto sila dun sa time po ng desert naman po yung Israel, di ba? Hindi pwede na may mga hayop na bigla na lang papasok doon. Kaya po talagang kailangang merong bantay. And bakit pa po? Andun po yung mga kayamanan. Kasi kakaroon din po sila ng mga paghahandog para sa Panginoon. So kailangan pong bantayan yun. Hindi pwedeng kahit sino na lang pumasok. Diba? So,
Kaya po pala meron pong gatekeeper or tagapagbantay. Tuwan-tuwa po ako dito nung binabasa namin to talaga. So, sabi ko, i-share ko to sa mga kapatid. Then, basahin po natin yung mula po 17 to 27. Ako, pasensya na po kayo kung medyo mahaba. Gusto ko lang po talaga i-share sa bawat isa sa atin yung pong ginagawa natin dito. Is medyo nakaka-relate po tayo. 17 to 24. So, ibinasa na po natin kanina yung 17, no? Sila ang bantay sa pintuang pasukan ng hari sa gawing silangan ng templo at dating bantay sa kampamento ng mga anak ni Levi. So may mga bantay. Si Salum may anak ni Kore at apo ni may mga apo-apo. Sila ang nakakaalam sa pagpasok sa templo gaya ng kanilang mga ninuno noong sila'y namamahala sa kampamento. Si Finis na anak ni Eleazar ang tagapamahala nila noon at sumasa kanya si Yahweh. So meron pong administrator, tagapamahala. Si Zacarias na anak ni Meselamias ang bantay pinto sa toldang tipanan. Ang lahat ng bantay pinto ay umaabot sa 212. Sila'y kabilang sa talaan ng kani-kanilang nayon. Si David at si Propeta Samuel ang nagtatalaga sa kanila sa tungkuling ito pagkat sila'y mapagkakatiwalaan. Okay? Mapagkakatiwalaan po. Yun po dapat ang isang katangian ng nasa templo ni Yahweh, mapagkakatiwalaan. Hindi pala kahit sino na lang dapat nandun sa templo. Kailangan po mapagkakatiwalaan. Sila at ang kanilang mga anak ang naging bantay pinto sa templo. Sa apat na panig nito sa silangan, sa kanluran, sa hilaga at sa timog ay may mga bantay. So sila lahat ng pintuan yata, sa north, sa south, sa east, sa west, meron pong bantay. Kaya nung binabasa ko to, wow, Lord, salamat po sa privilege. Though, hindi po templo tong aming binabantayan ngayon na literally, pero at one point or the other, yun pong naranasan or yung mga ginagawa ng mga Israelita before, somehow, nakaka-relate kami, di ba? As bantay po dito sa ating church. Okay. So, yun po yung ilan sa mga function po ng mga gatekeeper. Okay, ituloy po natin yung pagbasa sa 28 to 29. Another mga worker din po ito. 28. Meron pa po pala dito sa 27. Basahin niyo po. Ito rin po yung ginagawa ng mga bantay or gatekeeper. Excite ako. Sabi ko, wow. Sabi po sa 27, doon na sila natutulog sa templo sapagkat sa kanila ay pinagkatiwala ang pangangalaga at pagbabantay niyon. Sila rin ang nagbubukas ng templo tuwing umaga. Kaya nung nabasa ko to, sabi ko, Lord, salamat po sa privilege. Tinulot mo po pala na magkaroon ng bantay yung church. Pinahintulutan mo po pala na makapaglingkod kami through that, kahit maliit na bagay ito kung titingnan. Pero salamat po sa pribilehiyo, di ba? Hindi tayo sa templo nagbabantay, pero sa iglesia ng Panginoon, dito sa gusali po ng Panginoon, naging bahagi rin tayo, di ba? Somehow similar po. Kaya sabi ko, salamat, Lord, talaga. Okay? So, 28 to 29, another worker po ito. Ang iba sa kanila ay tagapangalaga ng mga kagamitan sa paglilingkod sapagkat kailangang bilangin nila iyon tuwing lalabas at itatago.
Ang iba na may nangangalaga ng mga kasangkapan, ang iba'y sa mga kagamitan sa paglilingkod tulad ng pinong harina, alak, langis, kamanyang, at mga pabango. So, even sa templo, meron pong administrator. Meron pong nagbabantay ng mga gamit. Meron pong mga nangangalaga. Sabi nga dito, kung ano yung ilalabas, kung ano yung ibabalik. So, hindi pwede na, okay na yan, yan na natin. Hindi pala pwede. Kasi may nangangalaga. Di ba po? Merong mga worker or administrator sa templo. Then, tingnan pa po natin sa 32 to 33. Another na naman po ito. Sino pa po itong mga to? So, meron na po tayong mga gatekeeper, meron na po tayong workers, mga tagapangalaga ng mga gamit po. And yung pong templo as a whole. 32 to 33, sabi po dito, may ilan pang kurita ang taga-ayos naman sa mga tinapay na handog tuwing araw ng pamamahinga. Ito ang mga pangulo ng mga sambahayang Levita na umaawit at doon rin tumira sa mga silid sa templo. Wala silang ibang gawain sapagkat kailangang gampanan nila ang kanilang tungkulin araw-araw. So, meron din pong mga worker na in charge po sa kitchen, sa lutuan. Bakit ba kailangan nung ano? Kasi meron po silang mga handog na harina, di ba? Naalala nyo po. Ginagawa po yung tinapay. Meron din po kasing tinapay sa loob ng templo. Then, kung babalikan po natin, kapag naghahandog po yung mga tao sa templo, nung, let's say, ano ba yung mga hinahandog nila? Tupa, di ba? Mga kalapati, mga ganyan. Kailangan pong katayin nila yun. Siyempre, pag nagkatay ka, ang dumi, di ba? Makalat yung dugo, ganyan. So, may kailangan po talagang may mga nag-aasikaso din po doon. So, may mga worker po na in charge din po doon. Then, sa 33, akala po kasi natin dati, pag sinabing Levita, Levites, parang mga singer lang o kaya praise and worship team lang. So, hindi po pala. Napakarami rin pong manggagawa sa templo ng Panginoon. So, doon nga po sa 33, yun pong mga musician. Okay. Balik po tayo ngayon sa 9 verse 32 to 33. Ito po pala to. Balik po tayo sa 6 verse 31. Ito ang mga lalaking pinamahala ni David sa mga awitin sa tabernakulo mula nang dalhin doon ang kaban ng tipan. Okay? So, ito po yung mga function din ng mga musician. Binigyan sila ng Panginoon na mag-function. Okay. So, yun naman pong mga priest, ano po ba yung ginagawa nila? Sa verse 49. So, parang ang counterpart ng mga musician singers nila, tayo dito sa church, meron din tayong mga musicians, no? Opportunity rin po, napakalaking opportunity rin po na pinagkaloob sa atin ito sa Panginoon, ng Panginoon. Kahit wala naman po kayo dito sa harap, di ba? Pag umaawit tayo, para tayong isang malaking choir na umaawit para sa Panginoon. Amen po ba? Hindi lang naman po yung mga may hawak ng microphone o mga tumutog dito umaawit sa Panginoon. Lahat tayo, di ba? Kaya ginagawa po natin to as excellent, as possible, as maganda, para naman talagang masyahan ang Panginoon na pakinggan po yung awitin natin na para po tayong isang malaking choir sa harapan po ng Panginoon. Okay. Then, 49, verse 49. Sabi dito, ngunit si Aaron at ang kanyang mga anak lamang ang naghahain sa dambana ng mga handog na susunugin at sa dambana ng kamanyang. Sila rin ang gumaganap ng mga gawaing pinakabanal at naghahain ng handog para sa kasalanan ng Israel, ayon sa iniutos ni Moises. So ito naman po, ito na nga po yung priesthood. Ito po yung part ng mga kohatita sa pamilya po ni Aaron. Sila po yung naghahandog
nung mga inihahandog ng tao sa Panginoon. Sila rin po yung nagsusunog ng mga kamanyan. Yung pong insenso or kamangyan sa Biblia, ano po ang sinisimbolo? According po sa mga nagtuturo ng Biblia, pag daw po binanggit yung insenso or kamangyan, it signifies prayer. So, napakaganda po pala nung ginagawa natin every Wednesday, no? Nananalangin tayo. Para pala tayong yung mga Israelita na nagsusunog ng kamangyan. So kaya importante po na pagpunta pa lang natin dito, magpapalinis po tayo sa Panginoon para yung maaamoy niyang kamangyan, yung mga prayer natin is mabangong samyo para sa Kanya talaga. Okay. Then, 23. Jump po tayo sa 23. 4-5. Chapter 23. 4-5. Sa 1 Chronicles pa rin po tayo. 23. 4-5. Sabi po dito, pasensya na po, hindi ko talaga mabasa. Ito ang dapat ninyong gawin, magbabantay sa mga pintuang pasukan ang ikatlong bahagi ng mga saserdote at libita na nakatalaga sa araw ng pamamahinga, ang ikatloy sa palasyo. Ang natirang ikatloy doon naman sa pintong saligan, ang karamihan ay naghihintay sa patio ng templo ni Yahweh. Okay, so ito pa rin po yung mga iba pa po na mga worker na libita sa templo. So ano po yung kinalaman nito? Sabi ko nga po, iba po yung ginagawa. Meron pong iba doon sa ginagawa nila nung tabernakulo pa po, 'di ba? May mga nagtatanggal, nagkakalas-kalas nung tent. Then pag nakapunta na sila sa ibang lugar, yun din pong kung ano yung tinanggal nila, yun din po yung kanilang itatayo naman. Sila din po yun. Pagdating naman po sa templo, syempre hindi na nila kailangang magtanggal at magtayo. Dahil eto na to, buo na to templo. So ito na, nagka-focus na po talaga sila dito po sa mga gawain po na pinag-usapan natin. At this point, hindi po tayo Israelita na lehitimo or hindi po tayo Levita. Pero natutuwa ako kasi sabi ko, Lord, salamat. Kasi yung picture na nakita namin dito sa Kronika, nakikita ko sa church. And I thank God for that privilege. Kaya pala, hindi pala pwede na pabayaan na lang natin yung church. Hayaan na lang natin, sige na. Kung gusto may kumuha, sige, hayaan na lang natin. Hindi. Kasi binigyan ng authority ng Diyos ang mga Levita. Unang-una, hindi pwedeng kahit sinong tribo na lang ang mga laga nun. Merong mga taong involved talaga dito. So, sabi ko, Lord, salamat. Kasi, nagtatanong ako, sabi ko, Lord, baka greedy na kami. Baka yung ginagawa namin out of greed na. Pero hindi pala. Talagang binigyan po ng Diyos ng mga tao na mga ngalaga. Sabi po doon sa verse natin, sa verse 1 Chronicles 23, verse 32, at sila ang magsisipag-ingat ng katungkulan sa tabernakulo. Tingnan ko po. Ibang version po kasi ito ngayon akin Tingnan ko po kung ano po yung version dito. 1 Chronicles 23. Ay, thank you, sis. 23, verse 32. Dito po sa version ko, ang sabi po, ang mga Levita nga ang mangangalaga sa toldang tipanan. May nangangalaga po talaga. And being a good steward, syempre tama, dapat lang napangalagaan natin. Yun po bang bahay natin, hayaan na lang ba natin nagibain ng iba? Or kunin ng iba yung mga anak natin? May binigay ng Lord sa atin to We are accountable to them. Binigyan tayo ng Diyos halimbawa ng anak para arugain natin, para palakihin natin ang tama, hindi para pabayaan lang. So, sabi ko nga, habang binabasa namin tong Chronicles, kailan lang po, andito pa po kami kasi sa 2 Chronicles na ngayon. Sabi ko, Lord, thank you.
Salamat po dahil nakita namin yung picture ng templo. Nakita namin yung picture ng toldang tipanan at that point sa Old Testament. And salamat kasi though ito pong panlupa po natin na building na to, hindi naman talaga ito yung iglesia, 'di ba? Tayo po 'yun eh. Pero binigay pa rin po sa atin to ng Lord. Tayo po yung ginawa ng Diyos na mangangalaga dito. So tama lang na ingatan po natin at pangalagaan. Tama lang po. Pero may ano po sa akin ng Lord, i-check po natin yung puso natin. Tama lang naman po na pangalagaan natin. Pero ako po naniniwala ako, iba po yung tama yung puso natin, wala tayong galit. Mahirap po, no? Pero sa tulong ng Panginoon, kaya po natin yun eh, na walang galit. Pero gusto mo lang itama yung mali. Pero ginagawa mo yun pagtatama ng mali na hindi galit out of galit or hindi out of anything. Or susundin ko lang kasi ito yung ginawa tayo ng Lord na tagapamahala eh. Pero i-check po natin lagi yung puso natin. I believe yan po yung nais ng Diyos. At mas makakakilos po siya sa atin. Mas, yan po yung titingnan ng Diyos sa atin. Yung pong puso natin. At sabi nga po, we cannot outgive God. Pag nakita ng Diyos, talaga tong mga anak ko na to, kahit na ganun yung nangyayari, talagang ang linis ng puso nila. Gustong-gusto lang talaga nila akong i-please. Bigay ko na nga yung gusto nila. Bigay ko na nga talaga sa kanila yung binigay ko na. 'Di ba? Gusto lang makita ng Diyos if we are talagang karapat-dapat. Amen po. So, let us pray. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Father God, salamat po. Salamat po kasi nakita po namin yung picture ng tabernakulo, yung picture ng mga tao na ginagamit mo sa templo. Salamat po kasi somehow nakaka-relate po kami. Parang imposible na sa panahon na to, pero nangyari po eh. Hinayaan mo po na maranasan namin na maging tagapagbantay, matulog dito sa church. Marami pang iba. Salamat po sa opportunity. Salamat po sa privilege. Salamat po doon sa mga binigyan mo ng kapamahalaan para mangalaga, mag-ingat ng mga bagay dito sa iglesia. Salamat po sa kanila. Patuloy mo pong pagpalain yung pong kanilang mga buhay. Panginoon, pakikorek mo po yung puso namin. Pakilinis mo po yung puso namin. Na Lord, kaya lang naman po namin inilalaban itong lupa. Dahil po yung binigay mo sa amin na katungkulan, na kailangang pangalagaan. Pero Lord, at the end of the day, mas ang tinitingnan mo po yung puso namin. Tulungan mo po kaming magpatawad kung kailangan. Tulungan mo po kami na mahalin yung mga tao na hindi rin nagmamahal sa amin. Mahirap, Lord. Kung sa aming ganang sarili, hindi po namin talaga kaya. Mas mangingibabaw po talaga yung galit, Lord. Pero Lord, hindi naman po kami yung kalaban nila, di ba? Hindi naman po kami yung inaagawan nila, kundi ikaw. Kasi you own everything. Ikaw po ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang nais mo lang po makita kami na karapat-dapat, worthy. Ang nais mo lang po yung makita kami na nagtatapat sa'yo. Katapatan, Lord. Katapatan. Lord, doon sa binasa naming verse kanina, yun po yung hinahanap mo na qualification
nung mga tao na gagamitin mo sa templo, tapat. May tapat na puso, tapat na isip, tapat, may katapatan. Lord, dalangin po namin sa iyo lahat po ng leader ng iglesyang ito. Lord, kung meron man po na merong pansariling intensyon, may mga hidden agenda pa, Panginoon, sawayin mo po, please. Lord, gawin mo pong malinis at busilak yung puso po ng mga tao sa iglesyang ito, na kaya po kami kumikilos, kaya po kami naglilingkod dahil mahal ka po namin. Mahal namin ang iglesia mo, Panginoon. Wala po kaming hinihintay na kapalit, wala po kaming hinihintay na anuman, kundi pangalagaan lang po talaga yung iglesia mo. Salamat, Panginoon, sa opportunity na ipinagkaloob mo sa bawat isa, na kahit paano magampanan po namin yung being as parang bantay. Maranasan namin yon. Katulad po ng mga ginawa ng mga Levita sa Old Testament. Salamat po sa opportunity, sa pribilehyo na ito na pinagkaloob mo. Patuloy mo pong ingatan, pagpalain lahat po ng mga babae at lalaki mo na ginagamit mo po dito sa iglesia. Sa lahat po ng mga gawain, gaano man po ito kalaki or kaliit. Salamat po. At alam namin na ikaw po ang nagpapala sa mga tao na nakikita mo pong nagtatapat sa iyo. Panginoon, patuloy pong nilalapit namin sa iyo bawat departamento po ng aming iglesia. Lord, yun pong mga leader po ng adult, ng young adult, ng mga kabataan, ng music, ng ushering, at ng iba pa pong mga Bible studies, Sunday school. Panginoon, bigyan mo po sila lagi pong bigyan mo sila ng wisdom na nagmumula sa iyo. Bigyan mo po sila ng vision kung paano po nila mas mapapalakas yung kanila pong nasasakupan. Bigyan mo po sila ng hindi lang po karunungan, Lord, wisdom talaga. Patatagin mo po, palakasin mo po. Bigyan mo po ng karunungan talaga. Bigyan mo po kami ng spiritual maturity, Lord. Huwag po kaming manatiling mga bata or sanggol na isang bagay lamang iniiyakan, naglulupasay. Lord, alam namin na yun po yung kalooban mo sa amin, na kami po ay maging pagpapala sa iba. Mahirap, Lord. Pero sa'yo po kami umaasa. Ikaw po yung kalakasan namin, Panginoon. Hindi namin kaya to, Lord. Tulungan mo po kami. Dalangin namin si Pastora Joy. Patuloy mo siyang ingatan lagi, Lord. Ano man po yung ginagawa niya sa kanya pong pagtatrabaho, sa kanyang pamilya. Buklurin mo po silang lagi na mag-asawa. Ano man po yung mga family problems, maging kanilang anak, tulungan mo po sila. Patuloy mo po ipag-provide lahat ng pangangailangan nila sa pagtatrabaho at lalo po dito sa church. Ang dami po nilang alam namin na mga problema or iniisip. Patnubayan mo po even si Pastor Ersa, Lord. Patuloy ka pong kumilos sa kanya. Patuloy mo pong linisin ang puso at isipan niya. Nakikita mo po yung desire niya na maglingkod talaga sa iyo. Lord, alam namin na ikaw po yung Diyos na mapagpala, nagpapala. Patuloy mo po siyang bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ang lahat po ng amin po mga board and pastoral council, Lord, bigyan mo po kami ng kaisahan ng isip, kaisahan ng puso. At ang bawat isa sa amin, Panginoon, dito, all the leaders ng church and members, patuloy mo
po kami patatagin, Lord, palakasin. Bigyan mo po kami ng pag-ibig sa isa't isa. Lord, huwag mo pong hayaan na makakilos ang kaaway, Lord, na manggugulong muli sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In the name of Jesus, we rebuke it, Lord. In Jesus' name. At Lord, pinakakawalan namin dito sa iglesia mo ang pag-ibig, Panginoon, ang kapayapaan, ang kaligayahan, Panginoon. All the blessings that comes from you, Lord. Yun po yung aming kinakalagan dito sa lupa. Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Alam namin na lahat po ng aming dinalangin sa iyo, even po yung amin po mga Bible study leaders, yung pong aming mga binuksan mo po ng mga Bible studies, outreaches, Lord, alam namin na hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Kikilos at kikilos ka po sa mga tao na amin pong inaalagaan, tatatagin, palalakasin. You will make them grow, Lord. At Lord, bibigyan mo po ang bawat isa sa amin ng desire na mapaglingkuran ka kahit nasaan man kami. I-share namin yung salita mo. Sabi nga, Lord, in season or out of season, mag-share kami ng salita mo. At Lord, salamat sapagkat nakikita namin even yung mga kapatiran before na nawala, unti-unti pong bumabalik. Thank you, Lord. At this time, Lord, mas patatagin mo po sila sa kanilang pananampalataya. Salamat din po sa mga tao na ginagamit mo to encourage other. Salamat po kahit walang nag-uutos sa kanila, binibigyan mo sila ng desire na i-reach out, abutin yun pong mga hindi namin nakakasama at yung mga tao sa amin pong kapaligiran. Salamat po. Lord, sa lahat pa po ng aming idadalangin sa gabing ito, alam po namin na tutugunin mo po ito in your time, according to your will. Salamat po sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, dala-dalawa po tayo or tatlo-tatlo.